Netizens, galit na sa naging pahayag ng AFP chief na si Romeo Brawner Jr. matapos nitong tanggihan ang iniaalok na pag-escort ng barko ng US para sa resupply mission ng bansa. Kaya naman sa mga nakaraan nating video, ang halos lahat ng nagkomento ay dismayado na sa pamunuan ng tanggulan ng bansang ito. Ang hiling kasi ng mayorya ng mga Pilipino ay tanggapin na ang iniaalok na tulong ng mga Amerikano. At kung hindi naman umano tatanggapin, ay sana magpakita man lang ang ating tanggulan na kahit papaano ay lumalaban tayo. Kahit man lang sana sa pasimpleng pagbangga rin sa barko ng mga Chino. Sa paraang mapangangatwiranan din naman nating sila ang humaharang sa ating barko at hindi natin sinasadya na mabangga ang mga ito. Sa ganitong paraan ay magagawa nating makaganti ng hindi lumalabas na tayo ang agresibo. Lalo pa at sa tinagal-tagal ng panahon ng transparensiyang ginagawa ng ating PCG at mga marino ay sapat na iyon upang mapagtanto ng mundo na ang China pa rin ang agresor sa giriang ito. Pero dahil nga tila mapagmalaki pa ang ating AFP chief sa kabila ng patuloy na pagpapakita na walang kwenta ang ating mga barko laban sa China, ay tila wala na tayong aasahan pa na mapapahinto pa natin ang ginagawang agresibong aksyon ng China. At malamang sa malamang ay mas maraming barko pa ang hahayaan nilang masira nang hindi man lang gumaganti sa China. Kaya naman ang hiling ng mga Pilipino ay mag-resign o sibakin na lang sa pwesto ang AFP chief na ito nang sa ganon ay tanggapin na ng Pilipinas ang iniaalok na tulong ng mga Amerikano. Pero ano nga ba ang mga posibleng mangyari kung papayagan ng Pilipinas ang US na sumama na sa mga resupply mission ng bansa? Ayon kasi sa Chinese state media na Global Times ay palalalain lang umano ng US ang pagsama nito sa resupply mission ng Pilipinas. Pero sa papaanong paraan nga kaya? Isipin natin halimbawa na ang barko ng US at Pilipinas ay magsasagawa ng resupply mission patungo sa Sabina Shoal na kinaroroonan ng BRP Teresa Magbanwa. At habang naglalayag ito ay tiyak na haharangin agad ito ng mga barko ng China at sa pagkakataong ito ay maaari pa ring gitgitin ng China ang barko ng Pilipinas habang napakalaki ng posibilidad na iiwasan naman ito ang barko ng US dahil kapag ang barko ng China ang unang umatake sa barko ng US ay tiyak na hindi papayag ang US na hindi makaganti sa China. Kaya't ang direktang panghaharas ng China sa barko ng US ay posibleng mauwi agad sa isang ganap na giyera. Kaya't ang posibilidad ay ang barko lamang ng Pilipinas ang didikitan nila. Subalit kung magdidikit sa paglalayag ang barko ng US at Pilipinas ay maaaring walang magagawa ang China dahil kung babanggain nila ang barko ng Pilipinas sa posisyong ito ay para na rin nilang binangga ang barko ng mga Amerikano. At sa gagawing joint patrol na ito ay mapangangatwiranan ng US na mayroon silang permiso sa Pilipinas na isagawa ang misyong ito. Kung kaya't sinabi ni Admiral Samuel Paparo na ang pag-escort nito sa resupply mission ng Pilipinas ay kakailanganin ng konsultasyon sa treaty allies nito. Kaya't kung papayag ang Pilipinas ay magkakaroon ng karapatan ng US na makisali sa resupply mission ng bansa. Kaya't hindi ito maaaring gambalain ng China. Sa halip ay mas posibleng magngangawa lamang sila gamit ang kanilang mga radyo. Kaya't ang pagsama ng US sa resupply mission ng Pilipinas ay hindi magiging problema para sa Pilipinas kundi para lamang sa China. At kung sakali mang magkaroon ng digmaan kahit napakaliit lang ng tsansa ay hindi naman ito basta na lang magpapatuloy sa isang full-scale na giyera. Halimbawa kung magkakaroon man ng direktang komprontasyon ang mga barko ng US at Pilipinas laban sa mga barko ng China ay maaari din agad itong matapos sa pansamantalang pag-atras ng barko ng US at Pilipinas dahil sa dami ng barko ng China. At sa pagkakataong umatras ang barko ng US at Pilipinas ay dito na magsisimula ang US na idulog sa United Nations ang ginawa ng China. Hindi dahil naduduwag sila kundi dahil ito ang pinakaangkop na estratehiya upang makabuo ng International Task Force ang Amerika. Sa paraang ito sa pagbalik ng US at Pilipinas ay tiyak na kasama na natin ang iba pang mga bansa sa mundo para palayasin ang mga barko ng China sa rehiyong ito. At kung ganito ang mangyayari ay dalawa na lang ang pagpipilian ng China, ang makipagsabayan sa US at allies o ang pumirma sa isang kasunduan
na magiging daan para sa kapayapaan ng rehiyong ito, na obviously ay papabor na para sa Pilipinas at mga Amerikano dahil sa sandaling makabuo ng pandaigdigang puwersa ang US upang turuan ng leksyon ang China, ay hindi na ito mapipigilan ng walang nagaganap na giyera, maliban na lang kung agad silang pipirma sa isang kasunduan kahit wala pang nagpapaputok, kahit isang bala. Kaya't napakalabong gagamit ng dahas ang China kung kasama natin sa resupply mission ng Amerika. Kaya't nakakadismaya talaga sa kung bakit tumatanggi pa ang Pilipinas sa iniaalok na tulong ng Amerika, gayong namimihasa na ang China sa panghaharas sa ating mga barko at tila ay basang-basa na nila ang tila kaduwagan at kahinaan ng pamunuan ng tanggulan ng bansang ito. Samantala, base naman sa iminumungkahi ng Secretary of National Defense ng Pilipinas na si Gilberto Teodoro, na repasuhin ang Mutual Defense Treaty ng US at Pilipinas sa paglalarawan na nais ni Teodoro na palawakin pa ang nasasakop ng kasunduan ng dalawang bansa, gaya halimbawa ng pagtukoy sa pangwawater cannon at pambabangga ng China bilang armadong pag-atake. Gayunpaman, ayon sa mga eksperto, ay tiyak hindi ito madaling aaprubahan ng US dahil kung kikilalanin ng US na maituturing na armadong pag-atake ang pangwawater cannon at pagbangga ng barko, ay maaaring malagay sa agresibong posisyon ng US laban sa mga Chino dahil maaari umanong pangatwiranan ng China na ang pangwawater cannon na ginagawa nila ay isa lamang coercive action at hindi armadong pag-atake, habang ang pambabangga nila sa ating mga barko ay pilit naman nilang isinisisi sa mga Pilipino. Kaya't imbis na iasa lahat sa US ang pagtugon sa agresyon ng China, ay dapat lang na may paraan din tayo para simpleng makaganti sa kanila, nang sa ganun ay hindi lang tayo magmukhang punching bag ng China kung wala naman tayong planong isali sa resupply mission ng Amerika. Kaya't sang-ayon ako sa kapwa ko mga Pilipino na kung ipabubugbog lang ng pamunuan ng ating tanggulan ng ating mga barko nang walang kalaban-laban sa barko ng mga Chino, ay marapat lang talaga na mag-resign na lang sa posisyon ng mga ito dahil inilalagay lamang nila sa sukdulang kahihiyan ng mga Pilipino. Kaya't mas makabubuti kung magbibigay na rin ng pahayag ang Pangulo, dahil bagamat hindi siya ang direktang nagsasagawa ng mga pagpaplano, ay magagawa niya namang sibakin sa posisyon ang mga duwag na opisyal ng tanggulan sa bansang ito, dahil kung magpapatuloy ang pang-aapi ng China sa mga Pilipino nang walang ginagawang hakbang ang ating gobyerno para ipakita sa mga Pilipino na hindi lang tayo basta magpapagulpi sa mga Chino, ay mangangahulugan lamang ito na bigo pa rin ang Pangulo sa layunin nitong ipagtanggol ang ating teritoryo. Kaya't sa mga susunod pang banggaan ng mga barko, kung talagang ayaw nilang isama ang US sa resupply mission nito, ay ipakita man lang sana nila na marunong din silang bumangga sa mga barko ng China, gaya na lang ng tagpong ito na ang akala natin ay patuloy ng lalaban ang mga Pilipino. Pero tila ay iisa lang ang kapitan ng ating barko, gaya ng nagpatakbo ng barkong ito ang may lakas ng loob na makipagbanggaan sa mga Chino sa kabila ng pagiging duwag ng kanilang mga opisyal na nag-uutos sa kanilang huwag gumanti sa agresyon ng komunistang partido. Kaya't kung sino man ang kapitan na nagpatakbo ng barkong ito, ay marapat lang siguro na siya na lamang din ang italagang pinakamataas na opisyal ng tanggulan ng bansang ito, dahil sa kabila ng utos ng kanilang mga opisyal na huwag gumanti sa agresyon ng China, ay nanaig sa kanyang puso ang pagiging Pilipino dahil nakaganti siya sa paraang mapangangatwiranan niya na ang China ang humarang sa ating barko. Pero dahil nga hindi na nasundan ang matapang na tugon ng kapitan ng barkong ito, ay hindi na nakapagtataka kung winarningan na sila ng kanilang mga opisyal na huwag nang uulitin ang tagpong ito, kaya tila ay parang mga punching bag na lang ang ating mga barko na binabangga at winawater cannon nang walang kalaban-laban ng mga Chino.